Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ika-23 linggo ng taon at sinasabi sa atin na dapat maging bukas ang ating tainga, bukas ang ating mga bibig para sa katotohanan na nanggagaling sa aral ng Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Marcos. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, si Jesus ay umalis sa lupain ng Tiro at nagdaan sa Sidon, patungo sa dagat ng Galilea, sa gitna ng lupain ng Decapolis. At dinala sa kanyang sangpipi at bingi, at ipinamanhig sa kanya na ipatong ang kanyang mga kamay sa tao. Inihiwalay siya sa karamihan. Isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga ng bingi at hinipong may laway ang dila noon. Pagkatapos, tumingala si Jesus sa langit. Nagbuntong hininga at nagsabi, Epeta, na ibig sabihin ay, pabuksan ka. At nabuksan ang kanyang mga tainga at biglang nakalag ang tali ng kanyang dila at matuwid na nagsalita. At ipinagbilin sa kanila na huwag sabihin niyong kanino man. Ngunit habang pinagbibilinan sila, ay lalo namang ipinahayag iyon. Dahil sa pagkamanghay, sinabi ng mga tao, magaling ang pagkagawa niya sa lahat ng bagay. Binibigyan niya ng pandinig ang mga bingi at pinagsasalita ang mga pipi. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya. Marami ng mga tao ang napahamak dahil sinarhan nila ang kanilang mga tainga. Hindi nila pinakinggan ang magagandang payo ng mga magulang, ng mga kaibigan, ng mga taong nagmamahal at malapit sa kanila. Kahit yung mga leaders ng mga bansa, kung hindi sila makikinig sa mga payo or advice ng mga taong nakasama nila sa pamahalaan, ang bansa ay maaaring bumagsak, ang bansa ay maaaring maghirap, ang bansa ay magkakabatak-batak. Si Mary ay anak ni Annie at ni Elmer. Simula sa pagkabata pa ni Mary, ay punong-puno na siya ng pangaral ng kanyang mga magulang. Ang ganda ng mga pangarap nila. Pangarap ni Mary at ang kanyang mga magulang sa kanyang paglaki. Subalit ang dumating si Mary sa college at nagsimulang mag-aral. Sinaranan niya yung kanyang tainga sa mga payo ng mga magulang. At dito nga siya nagrebelde. At siya tumigil sa kanyang pag-aaral at sumama sa kanyang boyfriend na walang trabaho at hindi rin nakapagtapos ng kanyang pag-aaral. Umalis siya ng tahanan. At isang madaling araw ay nakarinig na lamang ng mga katok sa pintuan sina Annie at Elmer. At nang buksan nila, halos hindi nila makilala si Mary ang kanyang anak. Sapagkat siya ay hirap na hirap at makita mo ang parusa sa kanyang katawan ay naroon. Punit-punit ang mga damit at halos ay hindi makatayo sa hirap. Siya ay biktima ng gang rape. Minamahal ko mga kapatid, totoo nga kung siya'y nakinig lamang sa mga payo ng kanyang mga magulang. Kung hindi niya sinarhan ang kanyang mga tainga, doon sa tanda
ng pagmamahal ng kanyang mga magulang. Hindi sana siya napahamak. Gayon din kung sasara natin ang mga bibig. Maraming mga kasamaan ang uunlad, magpapatuloy at hindi matipigil. Bakit may mga korupsyon? Sapagkat may mga taong ayaw magsalita o kaya ay takot magsalita. Bakit maraming masamang pag-ugali ang hindi matigil? Sapagkat mayroong mga taong hindi magsalita o kaya takot magsalita. Kahit sa isang tahanan, kung ang mga magulang o asawa ay takot magsalita, magpapatuloy ang kasamaan, magpapatuloy ang masamang ugali, at maaring sa wakas ay magkakawatak-watak ang mga miyembro ng tahanan. Minamahal ko mga kapatid, sa banal na Ebanghelyo ngayon ay napakaganda ng mensahe ng ating Panginoon. Sinasabi niya dito, Epheta, nang ibig sabihin ay mabuksan ka. Mabuksan niyo mga tainga upang sila ay makapakinig ng katotohanan. Mabuksan niyo mga bibig upang makapagsalita sila ng katotohanan. Ito ang nais ng ating Panginoon. Sapagkat sa simula pa ng kanyang paglalang, nang binigyan niya ng buhay ang tao, ang nais niyang ibigay at sinasabi niya mismo, binibigyan tayo ng buhay na ganap. Hindi lamang basta buhay, kundi ganap na pamuhay. Na ang ibig sabihin, mayroong kapayapaan, mayroong kaligayahan, mayroong tagumpay, at buhay na ligtas sa anumang kapahamakan. Kaya nga sinasabi sa unang pagbasa ni Propeta Isaias, ang tanda ng kaharian ng Diyos ay kung ang mga bulag ay nakakakita, ang mga bingi ay nakaririnig, ang mga pipi ay nakakapagsalita. Ito ang tunay na ganap na kaligayahan. Ito ang tunay na ganap na buhay na nais ibigay sa atin ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin, bukas ang ating mga bibig upang magsabi tayo ng katotohanan at hindi yung fake news. Bukas ang ating bibig upang tayo makapagpuri sa ating Panginoon at hindi banirang puri. Bukas sa ating mga bibig upang magsalita ng magagandang pananalita at hindi masama upang mumura sa ibang tao. Minamahal ko mga kapatid, ganon din dapat ay bukas ang ating mga tainga upang mapakinggan natin yung magagandang payo sa atin ng mga tao. Papakinggan natin ang katotohanan na nanggagaling sa aral ng Diyos. Nakakalungkot nga lamang sapagkat ang tendency natin kalimitan, ang pinapakinggan natin ay yung hindi magagandang advice sapagkat yun ang ginagawa natin. Gusto natin na tayo ay bigyan nila ng suporta doon sa mga ginagawa natin na hindi maganda at yun ay napakasama at napakalungkot. O kaya naman, ang nais natin lamang pakinggan ay yung nais nating marinig sa ating kapwa. Minamahal ko mga kapatid, kung itong pagpapatuloy na mangyayari sa ating buhay, tayo ay mababaon sa kasamaan sapagkat ayaw nating pakinggan yung tunay na katotohanan. Mayroong isang pare na siya ng linggong yun ay inspired sa pagbibigay niya ng kanyang sermon. At doon sa kanyang congregation, sa unang upuan ay naroon ang isang prominenteng tao na siya'y kilalang-kilala doon sa kanilang lugar. At every time na magsasalita yung pare, ay naroon ang kanyang affirmation. Kahit na magsimula yung pare ng kanyang sermon tungkol sa 10 utos ng Diyos, ang sabi niya, mahalin ninyong Diyos
sambahin ninyo ang Diyos at siya lamang. Yung politician na yun ay tumayo. Totoo yung Father, tama yan. Kaya nagpatuloy yung pare. Alalahanin ninyo ang linggo ay araw ng pangilin at dapat bigyan nyo ng panahon. Again, yung tao ay tumaas na ng kamay. Tama yung Father, totoo yan. Kahit naririto kaming lahat para magsimba. Kahit nagpatuloy yung pare. At every time na sasabihin niya yung mga batas, uutos ng ating Panginoon, ay laging naroon yung kanyang confirmation. Itinataas pa niya ang kanyang kamay bilang patutuo ng kanyang confirmation. Kaya sa pagpapatuloy ng pare, huwag kayong pumatay. Huwag kayong magnakaw. Lahat ng ito ay may affirmation. Yung politician na yun. Subalit itong isang sabihin ng pare, yung batas, huwag kang makikiapid sa hindi mo asawa. Tumayo uli yung politician na yun at sabi, Father, tama na. Humahaba na ang iyong sermon. Minamahal ko mga kapatid, ang gusto lang natin pakinggan kung minsan ay yung nais nating marinig. Pero kung ito ay ginagawa nating kasamaan, ang katotohanan niyan ay ayaw nating pakinggan. Marami sa mga utos ng Diyos, marami sa katotohanan na batay sa utos ng Diyos, ang napakahirap sundin at kalimitan, ayaw natin itong pakinggan. Minamahal ko mga kapatid, tayong lahat ay mga Kristiyano at iisa ang ating misyon. At ang misyon natin ito ay ipahayag ang Ebanghelyo sa lahat ng tao. Na yung katotohanan ng aral ng Diyos ay dapat natin ipahayag sa lahat ng tao. At ganun din sinasabi niya sa lahat ng lugar ng mundo. Subalit alalahanan natin na ito'y napakabahirap magpahayag ng katotohanan sapagkat marami nga ang ayaw tumanggap sa katotohanan. Subalit bilang mga tagusunod ng ating Panginoon, dapat nating gawin kahit naroon yung panganib na tayo ay maaaring i-reject o itakwil. Tayo ay gawa ng kasamaan. Ganito nangyari sa mga propeta sa Old Testament. Ganito ang nangyari doon sa mga alagad ng ating Panginoon na naging martyr. Doon sa mga santo na naging tapat at nagpahayag ng katotohanan ng ating Panginoon. Sila ay pinahirapan hanggang sila ay pinatay. At ganon din ang halimbawa sa buhay ng ating Panginoon. Dahil patuloy siya sa pagpapahayag ng katotohanan upang sa ganon mapakinggan ng mga tainga ng lahat ng tao ang tunay na aral ng katotohanan ng ating Panginoon. Subalit sa bandang huli, siya ay pinatay din ng kanyang mga kaaway. At ito ang danger sa atin. Subalit dapat hindi tayo matakot. Huwag tayong tumigil sapagkat dapat ang katotohanan ito ang manatili sa sandaigdigan. Kaya nga sinasabi ni San Pablo sa unang sulat niya sa mga taga-Korinto, chapter 9, verse 16, isumpa ako kung ako ay hindi magpapahayag ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. At ganun din sa gawa ng mga Apostoles, chapter 5, verse 29, sinasabi doon na dapat nating sundin ang Diyos kaysa sa mga tao. Minamahal ko mga kapatid, sa kabilang dako naman, kung tayo ang nagiging daan upang ang ating kapwa ay sarhan nila ang kanilang tainga o kaya ay hindi sila makapagsalita ng katotohanan, dapat nating mapagtanto na ito ay taliwas o iba sa aral ng ating Panginoon at dapat nating itigil sa ating sarili. Tayo ay makiisa sa katotohanan sapagkat kung gusto natin na tayo makiisa sa ating Panginoon. Kaya sana, yung salita ng Diyos ang magbigay ng gabay sa ating mga gawain at huwag natin gagawin
na yung ating mga ginagawa ay baguhin natin ang salita ng ating Panginoon. Sa linggong ito ay ipangako natin sa ating sarili na tayo ay magiging bukas ang isipan, bukas ang ating mga puso sa katotohanan batay sa aral ng Diyos upang ito maging pundasyon at ito ang maging daan ng tunay nating pagmamahal, paglilingkod at ganon din ang tunay nating pakikisa sa ating kapwa at sa Panginoon. Para sa Sydney ay mayroon ulit akong mga announcement. Sana bigyan ninyo ng panahon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Minamahal ko mga kapatid, gusto natin maging ganap ang ating buhay. At ang aral ng ating Panginoon ng katotohanan ang siyang magiging gabay natin. At naway pagpalain kayo ng mga pangyarihan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Kumain tayo mapayapa. Salamat sa Diyos.